Sinabawan naman ng karning baka ang gusto naming iulam ngayong araw mga kaolibs. Medyo nahirapan lang talaga kami sa paghahanap ng karning baka dahil wala dito sa probinsya namin. Buti na lang meron ng SM dito kaya eto, nakabili din kami. Marami namang iba't ibang gayat yung nandoon pero ito talaga yung pinili ni housemate. Ewan ko ba sa kanya, puro yata to buto-buto. Pero mas healthy nga daw to pag pinapakuluan ng matagal. Nahugasan ko na nga yung baka kaya ngayon gagayatin ko na nga itong mga aromatic na gagamitin. Gagamit nga pala tayo dito ng sibuyas at maraming kamatis. Ilang beses na ako naghahanap sa market dito mga kaolibs ng pulang kamatis pero wala talagang available. At syempre gagamit din tayo ng maraming garlic. Pagkatapos kong hugasan yung karne, ilalagay ko na nga dito sa kawali na walang laman. Hayaan lang natin siya na lumabas yung kanyang sariling oil. Gagamit din pala tayo dito ng butig. Pwede rin naman gabi, pampalapot sa ating sinabawan. At eto na nga yung ating karne, ibabaliktad ko na nga ito. So, ang purpose natin dito mga kaolibs ay para matanggal muna yung lansa niya. At eto na nga, malapit na to, kaya tatanggalin na natin dito. So, depende naman sa inyo mga kaolibs, pwede naman diretso na. Pero ako nga, gusto ko talaga iprito muna sa sarili niyang oil. At yung natirang oil on the same pan, ilalagay natin dito yung garlic tsaka onion. Dito na natin siya igigisa. Tapos, ilalagay ko na rin dito yung kamatis. Paghaluin lang natin yan hanggang nga sa lumambot yung kamatis at pagka lumambot na, ilagay na natin itong karning baka. Lalagay lang ako dito ng buo-buong paminta pagkatapos asin. Mekos ko nga lang to saglit pagkatapos ilalagay ko na nga din pala dito yung ating butig. Maglalagay na rin ako dito ng maraming tubig at pakukuluan lang natin to saglit. Habang nga pinapakulo natin yung ating karne, ito nagayat naman ako dito ng mga gagamitin nating gulay katulad na lang nitong kangkong at itong sitaw. Mas masarap to mga kaolibs kung meron pa siyang okra. So ito nga si housemate makakalimutin kaya hindi tuloy nakabili. At nung kumulo na siya ng isang beses, para mas mabilis natin siyang maluluto, ilalagay natin to sa pressure cooker. So, dyan pa lang maamoy mo na talaga yung napakasarap niyang aroma. So, bali, ita-transfer na nga natin to para dito na lang natin to pakuluan. 11 na kasi kami nakarating dito sa Kubo mga kaolibs. 11:30 kakain na yung aming mga worker. Ito pa naman yung ulam nila. Sabi ko, pressure cooker na lang natin to para mabilis din maluto. Ilagay pa nga din ako dyan ng kaunting tubig para hindi naman siya mag-dry. At pagka tumunog na, dyan pa lang tayo magsisimulang magbilang ng 30 minutes. Nandito na nga yung ating mga worker mga kaolibs pero hindi pa sila makakain kasi nga hindi pa luto. At after nga ilang minuto mga kaolibs, lumambot na rin itong ating karning baka. At eto nga yung kanyang butig, durugin lang natin to para maging creamy yung kanyang sabaw. Ito lang yung ating pampalapot na ginamit dito mga kaolibs. Gagamit din pala tayo dito ng sinigang mix. At para lalong sumarap, gagamit din tayo ng cubes. Hahaluin ko nga lang to hanggang sa makombine yung mga ingredients na nilagay natin. Pagkatapos, ilalagay ko na dito yung mga gulay katulad na lang nitong string bean at saka kangkong. Bali, pinabili ko na nga lang si housemate ng kanin sa labas mga kaolibs para makakain na nga itong mga worker namin. Kasi kung magsasaing pa kami, aabutan na kami ng alauna. Nag-plating na nga din ako dito mga kaolibs para makakain na nga kami. At tingnan nyo naman yung itsura ng ating nilagang baka. Amoy pa nga lang niya mga kaolibs, mapapa-only rice ka na. At yung pagkuluto natin sa karning baka, napakalambot. Kaya eto, sulit na sulit talaga yung ating paghihintay. So eto na nga mga kaolibs, mag-ready na kayo ng inyong kanin at tara sabayan nyo kami. Sarap na sarap talaga kami sa kain, muntik pa naming maubos, hindi nga namin natirahan si tatay. Next time na nga lang kasi panigurado, ilulutuin pa natin to ng paulit-ulit kasi talaga napakasarap ng kinalabasan ng recipe na ito. Napakasimple lang pero sulit na sulit talaga yung kanyang lasa. At eto nga pagkatapos kumain, nagpahatid na rin ako kay housemate sa apartment. Hinatid na nga din pala namin si Kano sa school niya dahil alauna na. Nakalimutan pa nga yung baon dahil sobrang pagmamadali. So paano ba yan mga kaolibs? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.